Ayan, good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating morning devotional. Bali, ako po ngayon ang presider, Japet Buo. At ngayong umaga po ay pumunaan po tayo ni Sister Angela. At bago po tayo magsimula is magkakaroon po tayo ng opening song and opening prayer po ni Sister Sam. Then mapapakinggan na po natin si Sister Angela. And after po niyan is closing song and closing prayer. So tayo na po ay dumako na sa ating opening song. Sister Sam. Kung wala po, kung sino lang po ang pwede mag-volunteer. Ano po? Dinig mo po ako? Okay na po. Tayo po ay manalangin. Let's go, Father in heaven, praise for the wonderful light that you've given to us and for witness for this morning, for giving us life and strength, and for gathering us again as our morning devotion now. Please give us knowledge and understanding from above as we listen to the message that the speakers come to present to us this morning. And please continue to help us apply it in our hearts and in our minds so that we may shorten their daily lives and to the people who are around us. We also pray for this who are sick, touch them with their healing hands, and for their continuous guidance and protection towards us and our loved ones who are not with us. We also pray for to please forgive us sins that you have done. Um,
And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Yun po, ang ating pong topic sa umagang ito ay baptized into His death and resurrection, May 20. Sabi po dito sa Romans 6:3, knowing not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Sabi po dito, those who have taken part in the solemn rite of baptism have pledged themselves to seek for those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God, pledge themselves to labor earnestly for the salvation of sinners. So dito po, makikita natin na ang bautismo po ay hindi lang isang seremonya, kundi ito po ay ang pangakong susunod kay Kristo. At ang mga nabautismuhan ay nangakong itutuon ang kanilang buhay sa Panginoon at mamuhay para sa Kanya. At kasama rin dito ang labor sa mga tao, no? Na pagtulong sa kanila na makilala ang kaligtasan. Sabi pa po dito, God asked those who take His name, how are you using the powers that have been redeemed by the death of my Son? Are you doing all in your power to rise to a greater height in spiritual understanding? Are you adjusting your interests and actions in harmony with the momentous truth of eternity? So dito po, tinatanong tayo ng Diyos kung paano natin ginagamit ang buhay at kakayahang ibinigay niya sa atin. At dahil tayo ay tinubos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, ay nais po niya na tayo ay lumagot sa espiritual at mamuhay na may kaisipan na walang hanggan. At dapat po makita sa atin ang mga ginagawa at yung priority natin ay ang ating relasyon sa Panginoon. So yun po na gamitin natin ang ating buhay para sa Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang layunin at hindi lang para sa mga temporary things dito sa mundo. Baptism is the most solemn renunciation of the world. Self is by profession dead to a life of sin. The waters covered the candidate, and in the presence of the whole heavenly universe, the mutual pledge is made. So ito po, ang baptism, ito po yung desisyon na talikuran ang buhay ng kasalanan at yung mga makamundong pamumuhay. At ito po ay nagsisimbolize na ang sarili natin, yung old self natin ay namatay at nagsimula ang bagong buhay kasama si Kristo.
In the name of the Father and Son and the Holy Spirit, man is laid in his watery grave, buried with Christ in baptism, and raised from the water to live the new life of loyalty to God. The three great powers in heaven are witnesses. They are invisible but present. So, sa bautismo, ang tao po ay, sabi dito, inilibing na kasama ni Kristo at ibinangon upang mamuhay ng bagong buhay para sa Panginoon. So, ito po yung simbolo ng pagtalikod sa dating makasalanang buhay at pagsisimula ng buhay na tapat sa Kanya. We have died to the world. We have been buried in the likeness of Christ's death and raised in the likeness of his resurrection. And we are to live a new life. Our life is to be bound up with the life of Christ. So tayo po bilang mga tagasunod ni Kristo ay tinatawagan po tayong talikuran yung mga dati nating mga ginagawa o yung mga makamundong buhay. Gaya nga ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo ay ipinapaalala ng bautismo na meron tayong bagong buhay sa Kanya. At ang buhay na ito ay dapat nakasang-ayon at nakasentro lamang sa Panginoon. In the first chapter of 2 Peter is presented the progressive work in the Christian life. The whole chapter is a lesson of deep importance. If man, in acquiring the Christian graces, works on the plan of addition, God has pledged himself to work in his behalf upon the plan of multiplication. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. 2 Peter 1:2. The work is laid out before every soul that has acknowledged its faith in Jesus Christ by baptism. So, sinasabi po dito na ang buhay ng Kristiyano ay isang progressive work or isang tuloy-tuloy na paglago. At habang dinadagdagan natin ang ating buhay ng mga pag-uugali na katulad ng kay Kristo, ay dito po ay ipinapangako ng Diyos na imumultiply niya o pararamihin niya ang kanyang biyaya at kapayapaan sa atin. At ang bautismo ay simula pa lamang ng buhay na mas lalo po tayong lumalapit sa Kanya. Kaya po pinapaalala dito na pagkatapos po na tayo ay mabautismuhan, ay kailangan natin na patuloy na lumago sa pananampalataya at magkaroon ng karakter na katulad sa ating Panginoon. At magagawa po natin ito sa tulong ng ating Diyos. If we are true to our vow, there is open to us a door of communication with heaven, a door that no human hand or satanic agency can close. So kapag tayo po ay naging tapat sa pangako natin sa Diyos, ay sabi dito, ang langit ay mananatiling bukas sa atin. So maaari po tayo magkaroon na close connection or yung relationship sa Kanya. At sabi po dito, walang tao o kapangyarihan ni Satanas ang makakapigil dito. So para po sa atin, ito po ay nagbibigay ng katiyakan na habang tayo ay nanatiling tapat sa Diyos, ay palagi po tayong
makaka-access, ano po, lagi pong bukas ang langit para sa atin. So, ayun po ang ating devotional na ah, pinapaalala sa atin na ang baptism ay bilang simbolo ng pag-iwan o pagtalikod natin sa ating dating sarili, dating buhay na puno ng kasalanan at pagsisimula ng bagong buhay kasama si Kristo. So katulad kung paano ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay, ay ganoon din po tayo na tayo ay mamatay sa ating mga dating ginagawa at tayo ay binuhay na mamuhay ng may pagsunod sa Panginoon. So sa pamagitan po ng bagong buhay na ito, ay tayo po ay patuloy na lalago spiritually at magiging connected tayo sa ating Panginoon. So dito na po tatapos ang ating devotional. Magandang umaga po sa atin. And maraming salamat po, Sister Angela, sa panguna po sa ating devotional. Yun nga po na sinasabi po dito na ang bautismo ko ay hindi lamang isang simbolo, kundi isang banal na pangako na mamuhay para kay Kristo araw-araw. Tayo ay tinawag na ah, iwanan ang mga dating buhay at mamuhay na may katapatan, pananampalataya at pag-asa sa Panginoon. Naway manatili tayong tapat sa ating sumpaan at nga po na sapagkat ang Diyos ay laging handang gabayan at palakasin ang bawat pusong sumusunod sa Kanya. So tayo na po ay dumako na sa ating closing song and closing prayer po ng ating speaker.
Tayo po ay manalangin. Manaing banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at lakas na inyong pinagkaloob sa amin. At maraming salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Nawa po, ito po ay magsilbing paalala sa amin na ah, kami po ay manatiling tapat sa inyo at turuan niyo po kami na iwanan ang aming mga dating kasalanang gawa at lumakad po ng may katapatan sa inyo. Patuloy niyo po kami ingatan sa araw na ito, sa buong araw na ito na nawa po ay ang tanging pangalan niyo lamang ang aming nagdalalhati at patawarin niyo po kami kung saan kami nasapungan ng mga pagkulang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Yan, thank you ulit, Sister Angela, sa panguna sa ating morning devotional. At maraming salamat din po sa ating mga kasama sa Zoom at sa mga nanonood po sa Facebook Live. At hanggang dito na lang po ang ating morning devotional ngayon at inanihan ko rin po sa ating evening devotional sa ganap po ng 6 p.m. Muli magandang umaga po and God bless po sa ating lahat.